Mga 2 buwan ito, 3 buwan. Masasabihan na naman tayo mga kababayan na bayaran si Mark Ramos. Magagalit na naman mga DDS ito. Siyempre lalo na kapag kaganyan, impeachment. No? Isang buong nakatutok ang mamamayang Pilipino dyan. Bakit po? Gusto nila na makita ang katotohanan at nangangati yung ilong ko. Gusto nila na malaman kung talaga bang nilustay yung pera, mga boss Chief Amo, sir, ng Vice Presidente. Tsaka ipapaliwanag pa nila dyan yung sinasabi ng Vice Presidente na hindi niya pinagbantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, asawa niya at nung pinsan. Ngayon mga bossing, dakuin natin ng mabilis po. Ito pong si Pulong Duterte. May ineebaso mga kababayan, agagalit to kay Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Congressman Pulong Duterte. Aba, statement daw po ni Paulo Duterte, Mr. Bangag, hindi na sana ako magsasalita. Magsalita ka. No? Para may vlog kami, para may ipapaintindi kami sa mamamayang Pilipino at para may aanuhin kami at re-reaksyonan. Sabi dito, Mark, pakisabi sa Senado na asikasuhin yung universal pension. Sabi ni Ma'am Carmen Pascual, siguro po, oo, no? Para doon sa mga kababayan natin. Mr. Bangag, hindi na sana ako magsasalita. Matagal nang tanggap ng maraming Pilipino na kahit sa sariling administrasyon mo, marami pa ring tanong tungkol sa direksyon at kalidad ng governance na ipinangako mo. O sabi naman ng Pangulo, ipapakulong yung mga nandambong sa bayan, yung mga nagnakaw sa bayan. Medyo na-delay ng konti, pulong, pero nangyari. Nandoon na nga sa Oblo ayan, umahanga ako kay Senator Revilla. Kasi siya kusang loob na sumama. Walang siya pa yung sumuko. Hinarap niya. Yun lang. Pero kung siya ay guilty o absuelto, wala pa tayo doon. Yung paghanga ko ay yung sama ng maayos at pagsuko ni Bong Revilla. Tapos si Jinggoy, eto na. Tapos susunod, si Boy Dila. Di ba mga kababayan? Romel Snoop, shoutout sa iyo. Natutupad naman ng Pangulo, nadidelay lang ng konti. Pero dahil ikaw mismo ang nagsalita na parang napakarami mong naitayong reforms na maaaring sirain ng iba, kailangan ding may magtanong, ano ba talaga ang mga reformang iyon? Malapit na naman ang SONA mo. Baka pwede mong isa-isahin ng malinaw ang mga nagawa mo na ramdam ng ordinaryong Pilipino, hindi yung puro English buzzwords, no? Bagong slogan at scripted applause mula sa mga kongresistang nakapila para sa mag-standing ovation. Ang gustong marinig ng tao ay resulta, hindi produksyon. Tado ka, Pulong. Diyan pa nga lang sa mga pagpapakulong at doon sa pagsisimot ng mga corrupt na mga government official. Ayan na lantad na sa mamamayang Pilipino. Mga pabahay, yung mga bagong ipinapatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa ba? Ako araw-araw, sige, sa mga magtatanong sa akin, ano ang nagawa? Araw-araw, isa-isahin nyo yung mga vlog ko. Laging nagsisimula yung vlog ko sa magandang balita. Laging nagsisimula doon sa mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Manood ka, Pulong, para alam mo, no? Para hindi nasasagot sa iyo ang Pangulo. Nonsense na ba sumagot sa inyo? Di ba, Ma'am Elena Garcia at Mabel Quinjo? Kaya nakapagtataka na ngayon ay parang gusto mong palabasin ikaw lang ang may ambag sa mandato na ibinigay ng taong bayan instead of worrying about who might undo your legacy. Perhaps the bigger question is whether there is a legacy that Filipino can genuinely point to beyond speeches, slogan, and photo opportunities. Ang tatatak sa iutak, isipan ng mamamayang Pilipino, gobyerno ni Bongbong Marcos ang nagpakulong doon sa mga hindi maipakulong ng gobyerno ng tatay mong nasa Oblo. No?
Kung matatandaan nyo, nakaupo pa ang dating Pangulong Duterte, nakaganon. No? Sinasabi niya, dyan sa DPWH, mga ghost project, mga substandard project, madaming mga corruption na nangyayari dyan. Hindi man yun yung mismong mga kataga o words na ginamit ng dating Pangulo, pero ganun ho ang kahulugan, mga kababayan. Anong ginawa? Ano nangyari? Sinolusyonan ba ng dating Pangulo? Wala. 6 na taon. Sinabi lang, at least sinabi sa mamamayang Pilipino. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos, the moment na nalaman ni Pangulong Bongbong Marcos, bumabaha sa buong Pilipinas, nagtaka. Akala ko ba 13,900 yung mga flood control na ipinagawa ng dating administrasyon. Nasaan na ngayon yun? Addictus Rex. Bakit wala? Kaya ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, pinaimbestigahan, pinaalam. Sino yung mga kontraktor na mga binibigyan ng mga proyekto? Yan na nga po, yung 15 nakita. Di po ba mga kababayan? Yung 15 ho, mga bossing, ay inisa-isa. At yun, yung pinagtatanggol ni Marcoleta ng mga diskaya, nandoon ho, mga boss. Di ba? Yung, kung titignan mo, yung dalawang presidente, Bongbong at Duterte, sino ang talagang humarap sa corruption po? Si Presidente Marcos. At sa huli, hindi standing ovation sa batasan na magde-decide kung magtatagumpay ang isang Pangulo, magde-decide ay ang Pilipino hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang pagbabago na ipinangako mo sa kanila noong 2022. Etong mga pagpapaaresto doon sa mga di umano, although hindi pa naman po sila guilty, pero matatakot na yung mga gustong tumakbo at mahalal sa pwesto ng bayang Pilipinas o sa pwesto ng gobyerno para magnakaw lang. Panigurado ko, mababawasan na. Yan pulong. At ito pa pinapasabi pala ng taong bayan, bagara kaayo, nawungag. Ang putik na yan, ano yung pulong? Di naman kami Bisaya, no? Mga kapatid nating Bisaya, naman yung sinabi ni Pulong doon sa bandang huli. At ito pa ho, no? Mukhang sinasabi ni Pulong na kung hindi dahil kay Sara, no, you would not have won by the margin that you did. Yan daw po ay sinabi ni Pulong Duterte. Sir, ano ibig mo sabihin?